on DWAD. Si Jesus ang lahat sa lahat. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Si Jesus ang Lahat sa Lahat, radio program ng DWAD 1098 na umiere tuwing Lunes hanggang Biyernes ng 6 to 6:30 po ng umaga at Sabado at Linggo naman po ng 8 to 9 ng umaga. Sa ngalan po ng aming pastor, Pastor Rolly Antonio, ako po uli si Ate Rema at ngayon po kasama ko si Ate Angelica at si Ate Jet at makakasama niyo po kami sa loob ng isang oras ngayong araw po ng Linggo. Happy listening po sa lahat ng nakikinig sa inyong mga radio at sa ating Facebook live stream. Huwag niyo pong kalimutang i-share at i-like upang mas marami pa po ang makapakinig ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. So ngayon po, wag na po natin patagalin. I-ready na po natin ang ating ballpen, ang ating notebook, ang ating Bible at ang ating sarili at tayo po ay manalangin. Father God, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay nyo sa panibagong araw, Lord God Jesus, sa panibagong buhay, Panginoon, na ibinigay nyo po sa bawat isa. Dalangin namin na samahan nyo po kami sa lahat ng aming gagawin, Lord God, at patuloy, Panginoon, na ikaw yung mangusap sa puso at isip, Lord God, ng bawat isa. Kami pong mga maghahatid, Lord God, na iyong mensahe, patuloy, Lord God, na itago mo po sa inyong likuran, Panginoon, at ikaw lamang, Lord God Jesus, yung makita, Panginoon, sa aming buhay at sa bawat salita, Lord God, na aming bibitawan. Maraming salamat po. Continue to bless us, Lord God Jesus. Continue to be with us. In all these things we pray. In Jesus' name, Amen. Ayan. So, good morning po uli sa ating lahat. So, tulad nga po ng nasabi ko kanina, ako po, si Ate Angelica, at meron po kaming Special guest. guest. Nabarabang. Si Ate Jet. Ayan. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, sa mga nakikinig po sa atin sa mga bahay, sa kanilang mga sasakyan. Ayan, sa mga kalsada, sa mga taxi driver. Hello po, good morning po. Good morning. Tsaka Mother's Day ngayon, second Yes. Sunday. So, So happy Mother's Day po sa mga nanay. Nanay, mommy. Nagpaka-nanay, sa Yeah. mga ano pa ba? For Moms moms. sa ating Yeah. tatlo, Charis. Happy Mother's Day for Happy moms. Mother's Day, guys. Happy Mother's Day sa... And syempre yung mga ano natin, spiritual mothers. Yes. Lahat yan. Kasali. Celebrate natin yan. Ayan, so, yun. So, yun nga po, yung usual naman namin ginagawa, di ba? So, ngayon po, tayo naman ay magkakamustahan. So, kamusta ba tayo nung nagdaang buwan ng April? Actually, sobrang bilis. Feeling ko dumaan lang yung month of April. Siguro dahil may holidays, may Holy Week, 'di ba? Medyo yun nga parang ang bilis ng paglipas ng araw. And ngayon panibagong buwan na naman. So di natin mamamalayan, bare months na tayo agad, no? So kayo rin po. Ang taon. Yes, sa mga praise notes natin, sa mga bagay na ginawa sa atin ng Lord, feel free po to comment kung ano yung mga gusto nating ipagpasalamat. And sige, sa ating tatlo, ako yung mauuna. So ako, thank you kay Lord sa pag-iingat na binigay niya. Kasi for last month, parang biyaheng norte ata ako. So thank you kay Lord sa provision, sa
blessings na ibinibigay niya sa aming pamilya, sa magandang kalusugan, kasi hindi kami nagkakasakit. And sa paggabay niya sa bawat araw, and yun nga yung pag-sustain sa aming pangangailangan, kasi syempre 'di ba monthly, yun nga lagi naman natin sinasabi, mga due dates 'di ba ay andyan. Pero thank you kay Lord, andito tayo, hindi niya kami pinapabayaan. And syempre yun, sinasabi ko na kanina, ang daming holidays, walang pasok, so syempre pahinga din yon sa trabaho. So yung gift of rest from the Lord is syempre isa sa mga bagay na pinagpapasalamat talaga natin. Lalo yan, nasa season tayo. Tapos na yung nag-aaral ka. So itong baga parang di mo, parang never ending. Pero syempre, Lord, no? Retirement, di ba? Pero yun, thank you kay Lord sa pag-sustain niya sa akin, sa pamilya namin, all throughout the month. So thank you kay Jesus. Amen. Ako din, syempre, nagtithank ko kay Lord. Una, thank you Lord sa buhay, sa panibagong araw na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa atin. And personally, sobrang grateful ako kasi tapos na yung audit season. So, Yes, congratulations! kumbaga sa mga accountant, if you know, you know. Yeah. Ang April 30 is a crucial date for us. And thank you kay Lord sa provision kasi hindi lang basta na-survive yung season na yun, pero ang daming challenges. Pero thankful ako sa Lord kasi siya yung talagang nag-sustain. Yung lakas, the knowledge and wisdom, yung pasensya and all, yun. So sobrang grateful ako kay Lord. And also, gaya sabi ni Ate Rema, thank you din kay Lord kasi after nga nun, nakapagpahinga rin yung team namin. So nagkaroon kami ng team building last week sa Baguio. So, ibang-iba yung hangin sa Baguio compared sa Manila. Kumbaga parang direct yung araw, pero yung hangin malamig. Unlike dito, malagkit and all yun. So, hindi gano'n. Nakapasok. So, yeah, thank you kay Lord sa pag-iingat. Syempre, yung biyahe. Wala masyadong tao. So, parang yung driver namin, hindi mo sobrang bilis, pero mabilis siyang magpatakbo. So, Baguio talagang, yun. talagang todo pray kami. And yun, thank you Lord din sa syempre, yung pag-iingat din sa bawat araw. Accidents happen every time. Di ba? Kahit gano'n ka kaingat sa biyahe, parang laging meron at merong nangyayari. Pero thank you kay Lord kasi siya yung nagpo-protect. Siya yung nag-iingat sa bawat isa sa atin. And, yun nga, thank you kay Lord sa buhay ng mga nanay na kumbaga gumagabay sa atin sa Mother's Day. So, thank you Lord sa buhay ng bawat isa sa inyo, mga nanay, nagpakananay and all. So yan, nawa ay pagpalain pa kayo ni Lord. And lastly, thank you kay Lord sa lahat ng provision. So, financially man yan, emotional, mental, and even yung spiritual provision ng Panginoon. Maraming salamat. Amen. Thank you, Lord. Ayan, thank you. Ako naman, thank you kay Lord kasi well, from the last time na sumama ako sa broadcast, wala naman pong masyadong bago sa buhay ko. But, praise God kasi walang worse. Walang with the worse with the letter E, di ba? But, yeah, praise God. And, siguro ang ma-share ko lang is, kasi, katulad nga sinabi ni Ate Rems, nasa working stage na tayo, mga young professional. But, for me, it's a different thing kasi nag-aaral ako eh. Working student po, hello po. Shout out po sa mga working students. May discount yan. Yes, may discount ako. 13 lang ang binabayad ko sa gym. Pero, ayun, praise God kasi natapos yung finals namin last April. And praise God talaga. Maganda naman yung grades ko kahit papano. Yes. Kaya, hello Mama Lani. Hello scholarship. Shout out po. Shout out po. Ayan. So, ayun, praise God po. And of course, dun sa trabaho ko kasi hindi naman siya ganun ka-demanding na kaya ko pang mag-aral from dun sa trabaho ko. And syempre sa provision sa family, wala nagkakasakit sa amin. Kahit sobrang init, yung parents ko, high blood din. May mga matataas ang alta pressure. So, praise God, healthy naman sila. And hindi kami nagiging tao sa hospital. And ayun, kaya praise God po. And syempre of course, it's May na. Yan, magbo-birthday na po ang ating mga original broadcasters. Yes,
Yes, praise God po sa kanilang buhay. Kaya comment down below, happy birthday Ate Rema and happy birthday Ate Angelica. Yan. Praise God po sa mga buhay nila dahil sila po ang mga mommies ng mga Sunday school kids natin. Kaya praise God po sa mga buhay nila dahil nilalapit po nila ang mga kabataan sa ating Panginoon. Kaya saludo po sa mga moms. Sa mga spiritual moms. Dahil birthday namin, Ate Jot, ikaw na. Yan po ay Tuloy mo na to. Okay. So, yun. So, thank you kay Lord, no? Dahil lagi niya tayong sinasabahan, ginagabayan. At yun nga, tulad nga ng promise niya, di ba? Hindi niya tayo papabayaan kailanman. So, okay po. So, ngayon, dadakot na po tayo sa mensahe ng ating Panginoon para sa araw na ito. And yung message po ng Lord sa atin is about the power of prayer. So, the power of prayer, not just a habit, but our lifeline. Ayan, so siguro, may isip natin ngayon, no, very common topic. Baga, pwede nating sabihin na, alam ko na yan. Ay, ginagawa ko na yan. Pero yun nga, sabi nga, people don't need something new, 'di ba? Kailangan natin ng reminder, 'di ba? Sa mga bagay na hindi lang basta natin alam, 'di ba? Pero dapat yung mga bagay na isinasa buhay natin. Kasi baka mamaya sa tagal na nating Kristiyano, kumbaga seasoned Christians na tayo, hindi natin namamalayan, nagiging routine na lang yung mga bagay na to, 'di ba? Hindi na siya baga nanggagaling sa puso natin. And sabi nga, karamihan sa atin, syempre, marunong naman tayo mag-pray, di ba? Sanay naman po tayo. Araw-araw naman natin yung ginagawa. Pero for today po, hindi namin kayo basta sasabihan na let's pray more, let's pray na ganito, 1 oras. But ngayong araw po ay reminder sa atin, di ba? Bakit nga ba powerful yung prayer? Di ba? Kahit na tayo ay matagal na or bago pa lang na nakakakilala sa Diyos. And ako po, personally, ako kasi ay laking Sunday school. Yeah. And yun nga, mula bata pa lang sa Sunday school, di ba, tinuruan na kami paano mag-pray. So, aside dun sa mga gestures, meron pang parang structure na sinabi. Sabi pa nga, acts. Ano po ibig sabihin nun? Yung A, adoration. So, ito yung part na you give, diba, yung glory to God. So, sino ba siya? Then next, confession sa kasalanan, 'di ba? Then thanksgiving, pagpapasalamat sa lahat ng bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Then lastly, yung supplication. Baga ito yung hingi hingi moments, 'di ba? Ano yung mga gusto nating ma-receive. And sa totoo lang, maganda yung may ganun kang structure and nakakatulong talaga siya lalo na pag nagsisimula tayo. Pero ngayon na, yun, Sunday school lang taon ako noon. 7, 8 years old, 6 years old. Pero ngayon na tumanda tayo, hindi lang yung age by number, pero ang tagal na nating kilala ang Diyos. 'Di ba? Tanungin po natin yung sarili natin, ano nga ba yung ibig sabihin ng prayer para sa atin? Kasi minsan, habang tumatagal daw po ang ating pananampalataya, yung prayer parang nagiging bahagi na lang siya nung ating routine, di ba? Pag sinabi nga natin sa mga bata, tuwing kailan tayo nagpe-pray? Bago kumain, bago matulog, kapag may problema. So, let's ask ourselves, buhay pa po ba yung panalangin natin or ginagawa na lang natin siya dahil nakasanayan na natin siya? And dapat po, habang lumalalim ang relasyon natin sa Diyos, dapat nag-iiba rin daw yung lalim ng panalangin natin. So, hindi lang siya nagiging, o baga nag-i-stay sa pagiging structure, but nagiging encounter na natin siya sa Panginoon. And as I said before po, hindi basic na pray more yung ating topic today, but a deeper reminder, diba? Bakit nga ba sobrang powerful ng prayer sa atin? And siguro iba po sa atin ay long-time believers na. So, ang goal kasi sa atin, hindi na lang siya instruction. But, sabi nga, it's the awakening conviction. So, hindi na natin problema na hindi natin alam kung ano yung prayer, paano ba mag-pray. So, ang problem ngayon is, di ba, na isasabuhay pa din ba natin siya?
So instead of more of the instruction, what we needed is ma-remind yung ating puso, ma-steer uli yung faith na meron tayo, and bumalik yung urgency at sincerity natin sa ating prayer. So kumbaga, it's moving from head knowledge, na alam lang natin sa isip natin, sa utak natin, to heart convictions. So, di ko na po papatagalin. Number 1, bakit nga ba powerful yung prayer? Prayer is powerful because it is access to God Himself. So, powerful ang prayer hindi lang dahil meron tayong natatanggap, kasi di ba, naghihingi nga tayo kasama yung supplication. But, nagpipray tayo or powerful yung prayer dahil may access tayo sa Diyos mismo. And sa totoo lang, 'di ba po, hindi lahat ng tao ay may ganitong privilege, 'di ba? Hindi lahat kayang lumapit sa presensya ng Diyos the way we can. At minsan, dun nga daw po tayo nagkakamali. Ginagawa natin transactional prayer na, Lord, bigyan mo ako nito. Lord, ayusin mo to. Pero ang totoo, hindi lang po tayo nagpipray para may makuha. Pero nagpipray tayo kasi meron tayong access sa Kanya. And isang example po sa Bible is si Moses. So, si Moses, hindi lang siya basta nagbadasal. Diba? Dumating pa nga sa point na nakausap niya si God face to face. So, sabi sa Exodus 33, the Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Diba? Imagine natin yun, no? So, sa panahon ngayon, parang nakakainggit. Kasi siya talagang personal, malapit, and alam nating totoo, diba? Yung relationship nila. And nung time na yon, si Moses, meron siyang tent of meeting. So, kumbaga, doon siya pumupunta para makipag-usap sa Diyos. At kapag pumapasok siya doon sa lugar na yon, pupunta siya doon, bumababa yung presence ng Diyos. So, hindi lang siya pumupunta doon para humingi, pero pumupunta siya doon para makasama ang Diyos. And dahil doon, dahil nga ganun yung ginagawa niya, ganun na yung relationship na meron sila, di ba? Kumbaga, nagkaroon na nga daw siya ng boldness eh. Minsan nakikipag-argue siya, very open sa Panginoon. Nakikipag-intercede pa siya para sa Israel kasi kilala niya kung sino yung kausap niya. So ngayon po, kung i-apply natin sa ating sarili, di ba, sanay tayo mag-pray, pero hindi daw po tayo dapat masanay na baliwalain kung sino ang kausap natin. So minsan kasi, nagiging routine na lang siya, di ba, alam natin kung kailan tayo magpipray, pero nawawala yung awareness na, ay teka, yung kausap mo dito, yung Diyos ng lahat, yung Diyos ng langit at lupa. And yung access, di ba, sabi ko kanina, parang nakakainggit, no, si Moses, nakakausap niya, di ba, pero, yan, meron din tayo nun ngayon. Di ba? We can do that through our relationship with God. So, pero ang tanong, di ba, ina-appreciate pa daw po ba natin yung access na yon, or ginagawa na lang natin siyang habit na walang puso? Tapos sabi nga, prayer is not just about getting something from God. It's about encountering the God we already have access to. Ayan. So, number 2, prayer is powerful because it changes outcomes. So, hindi lang po powerful ang prayer dahil yes, may access tayo sa Diyos. Pero powerful din siya kasi meron siyang binabagong resulta. Kasi diba sa buhay natin, may mga bagay na, okay, wala na akong magagawa. Final na to, parang tapos na. Baga nawawalan tayo ng pag-asa. Pero sabi nga, hindi daw lahat ng bagay sa buhay natin ay fixed. Merong mga sitwasyon na kayang baguhin ang Diyos dahil may taong nananalangin. So, isang example po dito is si Hezekiah. So, si Hezekiah, isa siyang hari. E nung time na to, parang mamamatay na siya. Pero dahil nag-pray siya, si God nag-add ng another 15 years sa buhay niya. So, pumunta sa kanya si Prophet Isaiah, sabi pa nga sa kanya, ihanda mo na yung bahay mo, mamamatay ka na. So, sabi nga sa kanya. Mababasa po natin yun sa 2 Kings chapter 20. Baga pa nga, parang final na. Kasi sinabihan na ng prophet prophet yun. Wala nang appeal, wala nang extension. Pero ano po yung ginawa ni Hezekiah ng time na yon? Nag-pray siya. Sabi nga sa Bible, he faced the wall. So, tumalikod siya sa pader. Siyempre, ikaw ba, baga stunning, di ba? Handa mo na yung bahay mo, mamatay ka na, di ba? So, umiyak siya. Tapos talagang ginawa niya, kinausap niya yung Diyos. Sobrang desperate, personal, talagang totoo. And bago pa makalabas si Isaiah dun sa palasyo, sumagot yung Diyos. Sabi niya, I have heard your prayer. I will add 15 years to your life. Diba? Baga parang
from death sentence, naging extended life yung nangyari. Hindi dahil, yun nga, nangyari yun dahil merong nagpray, merong nanalangin. So as a reminder to us, hindi po lahat fix. May mga bagay na binabago yung Diyos dahil sa panalangin. And katulad ng ginawa ng Lord kay Hezekiah dati, di ba? Walang imposible eh. Pwede din gawin sa atin yun ng Lord. Di ba? May mga bagay man na parang iniisip natin na ganito na talaga to, wala na talagang mangyayari. Pero let us be reminded na hindi pa tapos yung Diyos, di ba? Baka hinaantay lang tayo ng Lord na lumapit tayo sa Kanya. Sabi nga, may mga bagay sa buhay natin ngayon na pwede iba ang kalabasan dahil lang nanalangin ka. And sabi nga po, prayer doesn't change how we feel, it can change what happens. And number 3, prayer is powerful because it sustains you in long seasons. So, powerful din ang prayer kasi kaya na tayo netong dalhin kahit sa matagal na proseso. Kasi di ba may mga season sa buhay natin na hindi instant, di ba? Baga, may mga pinagpipray tayo na hindi naman natin makukuha overnight, di ba? Talagang dumadaan tayo sa mahaba o mabigat na proseso. And sa mga ganitong panahon, hindi daw kailangan agad ng sagot. Minsan ang kailangan natin yung strength, di ba? Yung lakas para magpatuloy. And yung isa example natin dyan is si Hannah. So si Hannah, nagpray siya through years of pain and waiting. So taon yung hinantay niya kasi nga gusto niya magkaanak. So habang yung iba, mga babae, mga kakilala niya nang nagkakaanak, siya wala pa rin. Pero ano daw po yung ginawa niya? Hindi siya tumigil sa panalangin. So bumalik siya sa presensya ng Diyos, umiyak, nagbubuhos ng puso. Baga honest, raw, at walang filter. And kung babasahin po natin yung 1 Samuel 1, merong moment doon na pagkatapos niya mag-pray, nakita siya ni Elijah. So sabi sa kanya, go on with peace. Sabi gano'n. Kasi nga nakita na nagpipray siya. So doon natin makikita na hindi pa dumarating yung sagot, pero andun na yung kapayapaan sa kanya dahil nananalangin siya. So, hindi pa nababago yung sitwasyon, pero may nabago na sa kanya. So, a reminder for us, hindi lang sagot yung parang yung power ng prayer is also yung magbigay sa atin ng lakas para magantay. At minsan yun yung miracle sa atin kasi nagkakaroon tayo ng pag-asa. Doon natin nakikita na okay, kumikilos ang Diyos. So, prayer doesn't just bring answers, it gives you strength to endure until the answer comes. And number 4, prayer is powerful because it builds discipline and faithfulness. So, ang prayer is also a discipline. At ang discipline, hindi siya madali. Diba? Baga, medyo dramatic moment kasi discipline eh. Pero dun tayo binubuo and dun din daw tayo nagiging faithful. So, isang example dito is si Daniel. Diba? Alam naman po natin yung story ni Daniel. Siya yung nag-pray consistently kahit ang kapalit nung pagdadasal niya is yung buhay niya. Kasi nung time na yon may batas na inilabas yung hari, 'di ba? Bawal manalangin sa kung sinong Diyos aside dun sa king. At kapag nahuli ka, ang kapalit ay death. Pero ano po yung ginawa ni Daniel? Nagpatuloy siya. Sabi nga 3 beses sa isang araw. Bumubukas siya ng bintana, lumuluhod at nanalangin, katulad ng ginawa niya dati. Hindi lang siya nag-pray nung kailangan niya, nag-pray siya kasi yun na mismo yung buhay niya. Diba? Consistent, intentional, and faithful. And kahit na may risk, hindi pa din nagbago yung devotion niya sa Panginoon. So as a reminder for us, tanungin natin yung sarili natin. Tayo, bago man tayo or matagal na tayong Christian, is our prayer still intentional or naging routinary na lang siya? Ayan. So, baka mamaya, yes, hindi nawawala po yung prayer sa buhay natin, pero yung puso pala natin, nawawala na doon. Kumbaga, nandun yung words, pero wala na yung hunger. Nandyan pa din yung habit, yes, pero wala na yung presence. And sabi, prayer doesn't just shape your schedule. It shapes your soul into someone faithful, like Daniel. And lastly, prayer is powerful because it surrenders our will.
So, hindi lang po powerful ang prayer dahil may access tayo sa Diyos. Hindi lang dahil may binabago nito yung outcomes. Hindi lang dahil sinusuportahan tayo nito in long seasons. And hindi lang dahil binubuo tayo nito ng discipline. But powerful yung prayer kasi tinuturuan tayo netong mag-surrender. And yun yung pinakahirap sa pagdadasal. Hindi yung kasi magsasalita ka lang naman sa Lord, di ba? Pero yung isuko mo yung sarili mo, or isuko mo yung sarili mong gusto. And yung pinaka-best example dyan is our Lord Jesus Christ Himself, di ba? Nung nasa garden siya ng Gethsemane, alam niya kung ano yung mangyayari eh. Yung pain, yung suffering, yung cross, and nag-pray siya. And kung papanoorin natin yung Passion of the Christ, di ba, yung itsura niya din doon, di ba, baga, honest, baga, nakita mo yung bigat sa mukha niya. Sabi niya pa nga, Father, if it is possible, let this cup pass from me. Di ba? So, ibig sabihin, kumbaga parang may desire siya para umiwas sa sakit, pero hindi siya nagtapos doon. 'Di ba? Sinabi niya pa din, not my will, but yours be done. So, hindi niya binago yung plano ng Diyos, but instead, sinuko niya yung sarili niya para sa plano ng Diyos. And yun daw po yung level ng prayer na nagmamature. Baga, mature prayer is not, Lord, do this for me, but Lord, align me to you. And sana tayo, as we, ngayon, sa mga susunod na araw, hopefully, maging ganun tayo, like our Lord Jesus Christ. And habang tumatagal yung pananampalataya natin, mas nagiging less yung Lord, ibigay mo sa akin to, at mas nagiging, Lord, ikaw po ang masunod. Sabi nga, prayer is not about getting God to agree with you. It's about surrendering until you agree with God. So, just strong truths lang po to emphasize. So, ang prayer po, it's not proven kung gaano tayo katagal mag-pray, but kung gaano tayo ka-dependent sa Diyos. So, hindi nasusukat yung prayer life sa haba ng oras, sa paramihan ng words na sinasabi, or tagal na lumuluhod tayo, but nasusukat siya sa dependence natin sa Diyos. And, praying prayerful doesn't mean we are fully surrendered. Pwedeng prayerful tayo, pero hindi pa rin tayo surrendered. Pwedeng tayo nagdadasal, pero tayo pa din yung nasusunod sa buhay natin. Kasi ang tunay po na surrender, hindi lang lumalabas sa words, but nakikita siya sa decisions or kung paano tayo kumilos sa ating buhay. And next, familiarity can make prayer mechanical. So, ito yung danger, di ba? Pag matagal na din tayo, sanay na tayo, alam natin kung anong sasabihin, kabisado natin yung flow, pero dahil doon, nawawala na yung puso natin. So, nagiging routine na lang siya instead yung maging relationship sa Diyos. And lastly, the danger is not that we stop praying. It's that we keep praying without expectations. So, hindi tayo tumigil mag-pray. Pero, tumigil ka na naniniwala ka na may kayang gawin yung Diyos. Kumbaga, nagpipray tayo pero wala na tayong faith, wala nang anticipation. So, yun yung nakakalungkot. Parang sinasabi natin na, Lord, sige, pero parang wala rin namang nangyayari. So, yun po, no? So, as I close the part 1, diba? So, tanungin po natin yung sarili natin. Tayo lang yung makakasagot. Kailan yung huling pagkakataon na umiyak tayo sa ating panalangin? Naniniwala pa po ba tayo na may kayang baguhin yung Diyos sa sitwasyon natin ngayon? Or prayerful po ba tayo? Pero dependent pa din po ba tayo sa Diyos? Amen. Truly na powerful talaga ang prayer. I mean, it changes a lot. Yes. Diba? Kahit yung mga nangyayari sa buhay natin na may control man tayo or wala. And yun nga, gaya ng sabi ni Ate Rema, very powerful ang prayer. Pero, meron din kasing mga barriers or mga hadlang, balakid para magkaroon tayo ng powerful prayer. And yun yung magiging discussion natin for the second part. Okay? So, number 1, yung unforgiveness daw po. So, kung babasahin natin sa Mark 11:25, sabi po doon, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them. Diba? Minsan, hindi naman mahina yung prayer natin eh. Meron lang bigat sa puso na parang hindi natin mabitaw-bitawan. And sabi, forgiveness is not about them. It's about freeing your own heart to pray freely again. So, minsan kasi na may misunderstood yung prayer. Sinasabi na pag nag-forgiveness ka daw,
this is something na you do for other people. Parang as if, para siyang regalo that lets them off the hook. Pero hindi po. Yung forgiveness, it's an internal act. Sabi nga, it's about what's happening inside you. Kasi pag kinikimkim daw po natin yung mga galit natin, sama ng loob, or yung mga paghihigante, hindi lang kasi ito basta nananatili. Umiikot yan sa isip mo eh. So yung mga kumbaga bumabalik, binubuksan mo ulit yung sugat, naapektuhan ulit yung pag-iisip mo, nahihirapan kang mag-focus. So, nawawala yung peace. At saka, pag nananalangin tayo, kumbaga hindi mo mararamdaman yung prayer kasi nga, mabigat sa loob. At dito daw pumapasok yung pagpapatawad. Pag tayo daw po ay nagpatawad, number 1, hindi po ibig sabihin na tama yung ginawa sa atin. Hindi rin to ibig sabihin na kakalimutan mo na yung nangyari or hahayaan mong maulit-ulit. Ang ibig sabihin lang po pag nagpatawad tayo ay pinipili natin na pakawalan yung bigat ng dala ng sakit, di ba? Sabi nga, forgiveness, binibigay mo siya not because that person deserves it, but because you deserve peace. Kumbaga, hindi siya gift dun sa tao na nanakit sa'yo, pero gift mo yun sa sarili mo. Kasi we don't let that hatred or kung ano man yung ginawa sa'yo, hindi natin hinahayaan na kontrolin nito yung puso natin. At doon daw nagiging totoo yung bahagi na mapalaya ang puso upang makapanalangin ng malaya. Kasi pag puno po ng sama ng loob yung puso natin, di ba parang ano yan, sobrang bigat, magulo, hindi ka mapakali. Pero pag natutunan po natin magpatawad, sabi nga mga kapatid, kahit paunti-unti, gagaan po yung ating pakiramdam. At doon po nagkakaroon ng space para sa peace ni God, sa katapatan niya at yung mas malalim na connection sa ating Diyos. So yan. So number 1 is yun nga, unforgiveness. Number 2, yung mga hidden sin naman daw po or unrepented heart. So kung meron tayong mga kasalanan na tinatago, meron pong verse sa Psalm 66 verse 18, sabi doon, "If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened." Hindi po yan para manakot pero paalala po ito na si Lord hindi siya distant but He is holy. Amen. Pag sinabi daw na hidden sin or yung mga nakatagong kasalanan, hindi lang to yung mga maling ginagawa na hindi nakikita ng iba. Hindi siya literal na yun lang. Pero kasama din daw po dito yung mga bagay na alam nating mali pero pinipilit nating itago, pinipilit nating i-justify, or ayaw nating harapin like inggit, galit, pride, or panlilin lang sa ating mga sarili. Yung unrepented heart naman po, ito yung puso na ayaw naman magsisi. Hindi dahil hindi niya alam yung tama, pero kasi ayaw niyang pakawalan yung kasalanan. And sabi po, prayer, it becomes clearer when the heart becomes honest. Diba? Kapag inamin natin yung totoo, kahit mahirap, kahit po nakakahiya, doon po kasi nagsisimula na magkaroon ng linaw ang ating mga panalangin. So, very important po yung repentance kasi hindi lang siya paghingi ng tawad. Pero yung repentance po, pagbubukas po yan ng ating mga puso. Parang we acknowledge na meron po tayong pagkakamali. And merong pagnanais na tayo ay magbago. So, yan. So, ang pagiging tapat po sa Diyos, dapat po mawala yung mga nakaharang para mas maging malinaw daw po yung ating connection. Kasi hindi po naghahanap ang ating Diyos ng perpektong tao. Sino ba ang perfect dito? Sige, thumbs Wala. up. Heart. Diba? Heart to heart. Ang hinahanap po ng Diyos, mga kapatid, ay puso na handang magpakumbaba at maging totoo. So, yan. So, number 1 is unforgiveness. Number 2, hidden sin. And yung number 3 po natin is yung doubt or loss of expectation. So, sa James 1:6, sabi dito, "But when you ask, you must believe and not doubt." Sino ba dito mahilig, mag-doubt? Doubt sa Tagalog ay parang pagdududa. Diba? Minsan, nagpe-pray pa rin tayo, pero wala na tayong inaasahang sagot. Na-try niyo ba yun? Parang pray ka lang ng pray, pero... Mairaos lang Oo, ang prayer wala ka day. ng- Diba? Wala Alam ka ko sa nang sarili inaasahang mo na sagot. parang negative. Parang Yes, oo. Parang walang naging, hope. parang naging routine na lang yung panalangin. Hindi na siya naging puno ng pag-asa. Diba? Sabi, we are praying with words but not with expectation anymore. At pag nawala kasi yung expectation, nawawala rin yung excitement. So parang nagpe-pray ka na lang, nag-utter ka na lang ng words, pero walang excitement, walang pananabik, walang tiwala. And yung panalangin daw, nagiging parang formality na lang, hindi na siya connection. And ito po yung paalala to sa bawat isa sa atin, hindi para sisihin yung mga sarili natin,
kung hindi para imbitahan po natin bumalik ulit tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Hindi naman kasi kailangan na perfect kagad yung faith mo, 'di ba? Sapat na yung meron daw tayo na puso na handang maniwala ulit. So, yun. So, minsan, ang tunay na panalangin daw po ay hindi yung mahabang salita. Hindi kasi ito pahabaan, di ba, na parang, yun nga, routinary na, kabisado mo na, tapos parang wala nang emotions. Parang sinasabi mo lang talaga yung mga salita. Doon daw nagsisimula na parang ma-break yung connection natin sa Lord. Kasi nga, parang puro words na lang siya. Wala na siyang hope. Wala na yung presence ng Panginoon. At hindi yun yung panalangin na nais po niya sa atin. So, yan. Okay. So, number 4, distracted heart or busy life. Yan. Parang nagigilty ako dito kasi every time na may nagtatanong sa akin, "Uy, kamusta ka?" Lagi kong sagot, "Eto, busy." Di ba? Parang distracted heart or busy life. Parang kwento po ito ni Martha. So, kung babasahin po natin sa Luke 10 verse 41 chapter 10 verse 41 to 42, sabi doon, "Martha, Martha, you are worried and upset about many things." Masama po bang maging busy? Sabi, hindi naman daw. Kasi marami tayong responsibilidad. Gaya nga nasabi ni Ate Jet tsaka ni Ate Rema, yung season namin ngayon ay tapos na kami dun sa parang sobrang fun-fun lang. Happy-go-lucky. Wala bakasyon. Oo, hindi na ganun eh. Hindi na kami estudyante na pagdating ng May at June may bakasyon. Sana may ganun din siya. Oo, sana may ganun din sa work, pero hindi po. Ang realidad ng buhay ay marami po tayong responsibilidad, marami po tayong gawain, marami po tayong pangarap na inaasikaso araw-araw. Pero minsan, sa sobrang dami daw po ng ating iniisip tsaka ginagawa, napupuno na ng ingay yung loob natin. Hindi lang sa paligid pero even sa heart natin, sa mind natin, sobrang dami na ng kaganapan. And si Martha, hindi naman siya gumagawa ng masama. Naglilingkod siya sa Panginoon. Pero napansin kasi ni Jesus na sa gitna ng kanyang pagiging abala, nawawala yung mas mahalaga na gawain, which is yung presensya at yung pakikinig sa kanya. Hindi siya tumigil sa paggawa, pero napapalayo siya sa connection. And ganun din po tayo minsan. Parang most of the time, masyado tayong busy to survive. Kasi marami tayong responsibilidad, marami tayong pwedeng i-reason out sa Panginoon. Pero huwag sanang dumating sa point na mawala yung mas mahalaga, which is yung presence ng Panginoon at saka yung connection sa Kanya. So yan. Sabi, hindi tayo tumitigil manalangin, pero minsan sa sobrang ingay ng buhay natin, hindi naman natin marinig ang Diyos. Diba? Patuloy kang nagpe-pray. Pero habang nagpe-pray, ang dami tumatakbo sa isip mo, mga to-do list mo, mga gagawin mo, deadlines. Every morning, pag pumapasok ako, hinatid kasi ako ng father ko ng motor. Parang mabilis kasi late ako nagigising and all. So, yun yung parang chance ko na makapag-pray during biyahe. Pero parang somehow, I feel na nagigilty talaga ako kasi minsan ko yan, mag-pray ako. Tapos malidistract ako, maalala ko yung mga gagawin ko. Natigil na. So, it's not something na I'm proud of, pero parang ganun kasi yung nangyayari. And siguro unconsciously sa atin, ganun. Minsan, gusto naman nating mag-pray, pero dahil nga sa dami ng ginagawa or sa dami ng gagawin natin, may mga sumisingit na, ayan, problema, notification, and kung ano-ano pa. So, parang nagsasalita tayo sa Diyos, pero hindi tayo nananatili para makinig. Parang tayo more on, Lord, ito yung gusto kong sabihin. Lord, thank you, ganito. Pero nawawala yung reality na dapat two-way siya. Nagsasalita ka, pero at the same time, dapat nakikinig din tayo sa Diyos. So, yan. Again, ang distracted heart daw po, hindi lang siya kakulangan sa oras, kung hindi kakulangan sa presensya ng Panginoon. Number 5, routine without relationship. Isaiah 29 verse 13, sabi po dito, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." So, I think ito yung isa nga daw sa pinaka mapanganib na estado. Kasi, hindi dahil halata siya or obvious, kung hindi dahil parang okay siya sa labas kung titignan. Kasi, tuloy yung pananalangin natin, kumpleto ang salita, maayos yung routine. Kumbaga, everyday, nag-church, everyday nagpe-pray,
pero sa loob wala na yung tunay na connection. And ito yung pinaka nakakatakot na barrier kasi hindi tayo tumigil sa pagpe-pray, kundi yung patuloy kang nagpe-pray pero wala ka namang presence. Ibig sabihin, gumagalaw po ang ating mga bibig pero hindi na sumasabay ang ating mga puso. So, nandyan nga yung salita pero wala na daw po yung atensyon, nawawala yung sincerity at yung parang tunay na pakikipag-ugnayan natin sa ating Diyos. So, parang siyang relasyon na naging obligasyon na lang, di ba? Ginagawa mo pa rin, pero hindi mo na nararamdaman. O, di ba? Yun. Kasi ang problem daw sa ganitong estado or ganitong state is madali itong hindi mapansin. Kasi externally, mukhang faithful ka pa. Pero internally, unti-unti na palang lumalayo ang ating puso sa Panginoon. At pag nasanay po tayo dito, nagiging normal na yung pagiging distant natin kahit sa Diyos. And again, mas mahalaga po sa Diyos ang isang maikling panalangin na totoo kesa sa mahaba pero wala namang puso. Diba? So, parang paalala to para sa bawat isa sa atin, hindi para husgahan yung mga sarili natin, pero parang awakening call na nasan nga ba yung puso natin habang tayo ay nananalangin. So, yes. Okay. Lastly, number 6 daw ay wrong motives or self-centered na prayer. Yan. So, sa James 4:3, sabi dito, humingi kayo ngunit hindi kayo tumatanggap sapagkat mali ang inyong mga motibo. So may mga prayer pala na pangit yung motibo. Di ba? So mahalagang maunawaan. Sana hindi masarap ulam. Nung mga umaway sa akin. umaway sa akin. Di ba? Mahalagang maunawaan daw po na hindi naman mali ang humingi. Gaya na sabi ni Ate Rema sa Acts, yung supplication, ito yung inilalapit natin sa Panginoon, yung mga dalangin natin, yung gusto natin na idulog sa Kanya. So, very natural lang daw sa panalangin yung paglapit sa Diyos. Kasi nga, marami tayong pangangailangan. Meron tayong pangarap, meron tayong mga hangarin. So, hindi masama magsabi na, Lord, bigay mo na sa akin to. Lord, ibalato mo na sa akin to. Yan. So, baka may panagpa-pray kayo na, Lord, Bigay mo na to. Lord, bigay mo na to, please. Diba? Pero may mas malalim daw na tanong sa likod nito. Para saan mo ba hinihingi? At dito daw po pumapasok yung motibo. So, sinasabi dun sa talata na minsan, hindi yung request yung problema, pero yung dahilan kung bakit natin ito hinihingi. Maaring humihingi tayo para sa sarili nating kagustuhan lang, para sa pride, control, or para meron tayong mapatunayan sa sarili. Sa ganitong sitwasyon, ito daw yung nagiging self-centered ang panalangin. Umiikot ito sa ako, kaysa sa layunin ng Diyos. And God looks at the heart, not just the request, diba? So, pag nagpe-pray pala, hindi lang tinitignan ng Diyos kung ano yung laman ng puso natin habang tayo ay nalalangin. Hindi yung ano ba yung hinihingi mo, pero bakit mo ito hinihingi. So, hindi ibig sabihin po nito na kailangan nating maging perfect bago tayo lumapit sa Diyos. And to be honest, sabi nga, pwede nating dalhin pati yung maling motibo sa Kanya. Pero, dapat yung prayer is, Lord, ito yung gusto ko. Pero linisin mo po yung puso ko kung mali man yung dahilan ko. At doon nagsisimula yung pagbabago. Diba? Kapag unti-unti nang naayos yung motibo natin, nagiging mas aligned na yung ating panalangin. Hindi lang sa sariling kagustuhan, kundi sa malalim po na layunin ng ating Panginoon. So yan. 7 is pride. Sabi po sa Proverbs 3 verse 5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong pag-unawa. So, isa siya sa pinakamahina pero mapanganib din daw po na hadlang sa panalangin. Kasi yung pride, ito yung pakiramdam na kaya ko na, alam ko na, di ko kailangan ng tulong, di ba? So, hindi ito laging halata. Minsan nagmumukha pa na, independent lang siya or strong siya. Pero sa loob kasi, unti-unti nitong pinapalitan yung pagtitiwala natin sa Diyos, di ba? Parang mas natitiwala tayo sa ating mga sarili. So, yan. Sabi, ang taong hindi marunong umasa sa Diyos, unti-unting humihina ang panalangin. Pag sanay kasi tayo, mga kapatid, na ikaw yung may control sa lahat, mas konti na yung dahilan para manalangin, diba? Kasi maaaring nagpe-pray ka pa rin, pero hindi na siya galing sa pangangailangan, kung hindi dahil sa routine, hindi ito paglapit, pero parang formality na lang. So, yan. So, number 8 is disobedience or yung pagsuway. Sa Isaiah 59 verse 2 po, sabi doon, ang inyong mga kasalanan ang naghihiwalay sa inyo sa Diyos.
Hindi ibig sabihin literal po na umaalis ang Diyos or tinatalikuran tayo. Pero mas tama pong unawain ito bilang, kumbaga pagkawala ng awareness ng kanyang presence. Kasi nandyan pa rin ang Diyos. Pero dahil sa pagsuway po natin, parang may nabubuong pader, 'di ba, sa loob natin. And sabi nga dito, kapag alam daw po natin, pag may alam tayong dapat gawin pero pinipili nating iwasan, meron pong tension na nabubuo sa ating mga puso. And yung mga tension po na yon, ito yung parang nahihirapan tayong lumapit ng buo sa Diyos. Hindi dahil ayaw niya tayong tanggapin, pero kasi may bahagi ng heart natin na parang umiiwas, yung hesitant ka. Pero kahit ganun po ang nangyayari, ang magandang balita ay hindi kailangan ng perpektong pagbabalik. Ang kailangan lang po is tunay na pagbabalik. I-acknowledge natin sa Panginoon na, Lord, alam ko lumayo ako, pero bumabalik po ako ngayon. So may ganun, may pagpapakumbaba at doon din po nagsisimula yung tinatawag na restoration. And yung last one is yung tinatawag po na spiritual dryness or pagkapagod ng kalooban. Sa Galatians 6 verse 9, sabi po, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. So may mga panahon sa buhay natin na kahit ginagawa po natin yung tama, kunyari, patuloy pa rin po tayo nananalangin, pero darating yung time na napapagod pa rin tayo. Hindi dahil mahina tayo pero dahil tayo ay tao. Kasi yun naman yung nature ng tao, nauubos yung lakas natin, napapagod tayo. At may mga panahon man na hindi ka tumitigil sa pagpe-pray, pero pagod ka na sa pag-aantay. Na parang, Lord, ang tagal ko na itong pinagpe-pray, pero parang wala pa rin. And yung klase ng pagod daw na to, hindi lang siya yung physical, pero it's more on the emotional and spiritual side. Yung nagtitiwala ka pa rin naman sa Lord, pero wala ka ng lakas para umasa, di ba? Parang hindi ka na nag-expect. At sa ganitong state daw po, nagiging tahimik na yung panalangin. Hindi dahil ayaw mong lumapit, pero dahil ubos ka na. Pero mga kapatid, ang tandaan po natin, ang spiritual dryness ay hindi tanda na iniwan na tayo ng Diyos. Madalas, parang tanda ito na kailangan lang po natin ng pahinga at saka panibagong paglapit. So, yan. Okay, so to end, Psalms 139 verse 23 to 24, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Tignan mo kung may masama sa akin. Ito po yung tamang tugon, hindi guilt, kundi honesty, hindi takot, kung hindi pagbubukas ng puso ng Diyos. Amen. Ayun nga, sabi nga ni Ate Angelica kanina, di ba? Ang prayer, it's a two-way conversation. It's between you and God to you. Pero may mga times talaga na akala natin nananahimik lang si God. And mas heartbreaking kapag yung sobrang desperate na natin sa pananalangin, pero yung sitwasyon natin, parang, Lord, hindi naman nagbabago, ganun pa rin. Pero, ayun nga, lingid sa kaalaman natin, may binabago ang Diyos na mas mahalaga kaysa sa bagay na gusto nating baguhin. Kasi iba naman tayo ng standard ng answered prayer. Yes. Maybe yung ine-expect natin, mas better pala yung will ni God, diba? That's why, yung part 3 ng ating discussion is about prayer that changes people, not just situation. Sabi nga sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. You know, sobrang gusto ko tong verse na to kasi it reminds me that kahit na mahina ako, nafe-feel ni Lord yung gap ng weakness ko. Like, me and God is so perfect for each other, you know? Diba? When I'm strong, He is strong. But when I am weak, He is still strong. Diba? Hindi nangihina si Lord. So, lahat ng kahinaan ko, nafe-feel ni God. And when it comes to prayer, may mga panalangin na hindi binibigay ng Diyos sa paraan na inaasahan natin, syempre. Hindi dahil hindi niya tayo naririnig, kundi dahil may mas malalim pa pala siyang ginagawa sa loob natin, within us. Minsan inisip natin na kapag hindi agad nasasagot ang prayer natin, tahimik ang Diyos. Pero ang totoo, hindi siya tahimik. Kumikilos siya ng tahimik. Hindi lang sa paligid natin, kundi within us, dun sa puso natin. So, hindi lang niya binabago ang sitwasyon, binabago niya rin yung taong nasa sitwasyon. Yung tao na yun, baka ikaw, o baka yung kausap mo ngayon, di ba? So, tandaan natin na prayer is not only for answers. Sabi nga sa Romans 12:2, be transformed by the renewing of mind. In verse nito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then, you will be able to test and approve that God's will is
His good, pleasing, and perfect will. So, minsan ang akala natin, ang goal ng prayer is solution. Pero sa Diyos, ang goal ng prayer ay transformation. And I think, mas mahalaga yun kaysa sa sagot, di ba? May, ano nga tayo, di ba, parang kasabihan na hindi mahalaga yung destinasyon, ang mahalaga yung proseso kung paano ka napunta dun sa sitwasyon na yun. And hindi lahat ng panalangin ay may instant na sagot. Kasi sana nag-genie na lang tayo, di na lang tayo nag-Diyos, di ba? Which is limited lang kasi hanggang 3 lang yun. But when with God, alam natin na meron tayong aasahan. Pero bawat panalangin natin, may epekto. Hindi natin alam, depende sa prayer or depende sa will ni God. But habang nananalangin tayo, unti-unting binabago ng Diyos ang paraan ng pag-iisip natin. And syempre, yung reaction natin dun sa sitwasyon natin. And kasama din dun, kung paano natin tingnan yung buhay, yung mga pananaw natin. Dati madaling magalit, ngayon marunong na tayo maghintay, maging patient. Ayan. Dati takot tayo, punong-puno tayo ng fear in our hearts. But ngayon, may kapayapaan na kahit walang kasiguraduhan. Alam niyo yung feel na yun? Sabi nga nila, kapag Kristiyano ka, hindi naman nawawala yung problema eh. But God brings peace sa puso natin. So kahit ang dami natin problema, parang, ang kalmado mo lang. Eh, syempre, kasama ko si Jesus eh. Ba't ako manginginig? Ba't ako startle? Diba? Kasi, yun yung transformation na tinatawag. Hindi binabago ni God yung sitwasyon, but binabago ni God yung tayo. Binabago ni God yung kung ano yung nasa loob natin. And also, dun sa prayer natin, ini-strengthen tayo ni God sa paghihintay. Yan. Sabi nga sa Isaiah 40 verse 31, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." So, hindi palaging binabago agad ng Diyos ang problema. Well, may binabago siya. Pero ang binabago niya, ang lakas mo para kayanin ito, 'di ba? Kaya nga kung maririnig nyo yung mga seasoned Christian kung tawagin, ang prayer nila, "Lord, palakasin mo ko," kasi in-expect naman natin na may kakaharapin tayong problema in the future kasi isa lang ang promise ng mundo, mag-bring ng chaos sa atin. But iba ang dala ng Diyos. Ang dala ng Diyos sa atin ay peace. Kaya ang prayer lagi ng mga seasoned Christian ay, "Lord, patatagin mo ako." Kasi ine-expect na natin na mundo to eh. Ano yung ine-expect natin? Diba? Hindi na alisin yung problema. Pakalmahin mo yung puso ko. Yes. Para alam mo yun, mareredirect tayo. Palmahin yung puso. Pakalmahin niyo yung puso ko. And waiting season ay hindi parusa. Yan ang tandaan natin. Kasi akala natin, pag naghihintay tayo, "Lord, mabubulok na kami dito, hintay ako ng hintay," di ba? But it is a process. Sa paghihintay, tinuturuan tayong maging patient. And sa paghihintay din, pinapalalim niya rin yung trust natin sa Kanya. Di ba? Yun nga lagi sinasabi ko sa kasama ko sa youth space. Hello, shout out kay Trina and kay Trisha. Ayan, sa paghihintay, mas nilalapit tayo ng Diyos sa Kanya. Kasi kung palagi tayong masaya, baka makalimutan na natin na may Diyos pala tayo na dedependehan. And during the waiting din, hinahasad niya din yung character natin. Kung paano tayo mag-deal sa problema. Hindi pwedeng lagi lang tayong baby, konting ngawa, papakainin lang, di ba? But sinisison niya yung character natin. Kung gaano tayo magiging katatag. And minsan, hindi natin namamalayan yung mga bagay na dati akala natin, hindi natin kakayanin. Ngayon, kinakaya na natin. Sisiw na lang, di ba? Hindi dahil nawala yung problema, kundi dahil mas lumakas tayo. Hindi naman nagbago eh. Mahirap pa rin kami. Pero, mahirap lang kami. Pero, masaya kami kasi alam mo may Diyos may nagsusustain araw-araw. Pero hindi po sinabing lagi tayo mahirap ha. Hindi naman tayo gagawin ni Diyos ng Lord na tail eh. Gagawin niya tayong ulo. And promise niya yan sa atin. And pangatlo, grace can be the answer. Ang habag ng Diyos ay maaaring maging sagot. Balikan natin yung 2 Corinthians 12:9. Sabi doon, di ba? "My grace is sufficient for you." Kundi yung habag niya is for us. And minsan, ang sagot ng Diyos ay hindi tanggalin, kundi samahan ka. To be with you dun sa walk mo na yun. Hindi niya agad inaalis yung sakit, pero binibigyan ka niya ng lakas para harapin yun araw-araw. For example, di ba si Paul,
Si Paul, nanalangin siya ng 3 beses. Sabi niya, Lord, tanggalin mo tong thorn sa flesh ko, di ba? Pero hindi yun inalis ni God. Sa halip, sinabi ni Lord, yung verse na yon, my grace is sufficient for you. Ibig sabihin, hindi lahat ng hindi ay rejection. Minsan, ito ay redirection ng Diyos. Minsan, ang no ng Diyos ay hindi kawalan ng pagmamahal, kundi proteksyon o paghahanda para sa mas malalim na layunin. Meron niya ako nakita sa CR ng mga girls sa amin sa school. Sabi, God will wreck my plans when my plans is about to wreck me. Parang gano'n. Gano'n ang ginagawa ni God. Intervention. Nangingialam ang Diyos. Yung Diyos natin, hindi walang pake. Yes. Kundi, nangingialam siyang Diyos. Pero yung kapitbahay nating nangingialam. Iba yun. Iba yun. Hindi siya sila Diyos. Opo. Tama po yun. Iba yun. And pang-apat, you are the miracle in the process. Minsan kasi naghihintay tayo ng mga himala na para ba tayo si Nora Honor. Diba? Walang himala, di ba? Minsan ang pinakasagot ng panalangin mo ay hindi pagbabago ng sitwasyon, kundi ikaw mismo nananatiling matatag kahit hindi pa tapos ang laban. Di ba? You are the miracle. Yes, you are the miracle. Sabi mo nga sa katabi mo, ay, you I-comment nyo. I-comment nyo. You are the miracle. I am the miracle in my situation. Di ba? Kasi ikaw naman yung binabago ng Diyos, hindi naman yung sitwasyon mo. Kaya yung miracle na mangyayari sa buhay mo, ay mangyayari sa'yo, within you. Ikaw na hindi na madaling sumuko. Ikaw na marunong na magtiwala kahit walang kasiguraduhan. Ikaw na may kapayapaan kahit may bagyo. Ikaw ang himala sa proseso. Yan. Tandaan niyo yan. Habang tumatagal ang ating pananampalataya, may mas malalim pa tayong natutuklasan tungkol sa panalangin. Hindi lang pala ito tungkol sa kung paano tayo binabago ng Diyos, kundi kung ano ang naiiwan natin pagkatapos niya tayong baguhin. Dahil kung ang panalangin ay tunay na kumikilos sa buhay natin, hindi ito nagtatapos sa personal na pagbabago. Umaabot ito sa ibang tao. Ayun, meron sa, hindi ko po alam kung universal change na ito about sa acts. Pero pinapractice namin to sa JCAM. Na yung acts, dinagdagan ng I. So, acts na siya. So, una, di ba? Adoration, confession, supplication, Thanksgiving. Thanksgiving. Mali. Adoration, confession, Thanksgiving, supplication. And yung I is, hindi po intervention hindi po tayo mangyayaalam, kundi intercession. Which is, yun yung pagpipray natin para sa ibang tao. Ang panalangin ay hindi lang personal transformation, ito rin ay spiritual legacy. Isa siyang legacy. isa siyang may iwan mo kapag nawala ka. Ay, naalala ko yan, si Jet, pinag-pray ako niya habang nabubuhay yan. Mga ganun. Kung matagal ka nang nananalangin, mapapansin mo, hindi na lang para sa sarili mo yung prayers mo. Like, ako, nakikita ko sa mga totoong Kristiyano, sa mga nilolook up ko mga Kristiyano na, wow, grabe sila mag-pray. Parang hindi ko na naririnig na, Lord, i-bless mo ko. Lagi na lang, Lord, sana po, i-bless niyo si ganito. Lagi para sa ibang tao. Kasi makita mo yung maturity kapag alam mo yun, malalim na sa pananampalataya. Yan, katulad nga, para sa anak niya, sa apo mo, sa apo ng ibang tao, sa pamilya, and yung mga mahal mo sa buhay. So, prayer does not end with us, sa mga sarili lang natin. But, sabi sa 1 Timothy 2 verse 1, I urge that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. So, may mga panalangin na hindi mo na ginagawa dahil may kailangan ka, kundi dahil may diladala ka sa puso mo para sa iba. Sa anak na nanaligaw, asawang lumalamig ang loob, magulang na humihina na, kaibigan lumalayo sa Diyos, and sa pamilyang wasak at sugatan. Wow, ang lalim. So, sabi sa Romans 9:3, for I could wish that I myself were cursed for the sake of my people. Ito yung klase ng panalangin na hindi comfort-driven, kundi love-driven, kahit masakit. Intercession is spiritual maturity. Yun nga sinasabi natin kanina na kapag nanalangin tayo para sa ibang tao, nagmamature tayo in faith. Katulad ni Job, dito sa Job 42 verse 10. After Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. So, hindi dahil nag-expect tayo na i-double ni God yung blessing sa atin, but we always look up to sa
paano natin mag-glorify si God and may edify yung ibang tao. May mga breakthrough na hindi dumarating habang sarili lang iniisip natin, kundi dumarating habang natututo tayong dalhin ang iba sa harap ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang intercession ay hindi lang, Lord bless them, kundi, Lord kahit ako mapagod, basta wag mo lang silang pababayaan. That's selflessness. Kasi hindi na tayo selfish. Yun nga ang kabaliktaran ng selflessness, di ba? Sabi niya, perfect example dito, si Moses, sabi, but now, please forgive their sin, but if not, then blot me out. Tanggalin daw siya sa kasulatan. Sabi dito then blot me out of the book you have written. Diba? Grabe naman yun. Ang dami nang naisakripisyo ni Moses, tas tatanggalin lang siya sa history ng Bible, diba? Ganito kalalim ang panalangin ng taong malapit sa Diyos. Handa siyang magsakripisyo para sa iba. Diba? Alam natin na mas madaling manalangin para sa sarili. Mas mahirap ang manalangin para sa taong hindi ka pinapansin, taong nanakit sa'yo, taong kahit wala nakikita hindi gano'n. Pero doon, lumalalim yung pananampalataya natin. Kung paano tayo nagsasakripisyo para sa mga taong hindi naman sakripisyo. Diba? Minsan wala tayong kakayahang ayusin ang buhay ng mga mahal natin, pero may kakayahan tayong gawin ang isang bagay na hindi nakita ng iba. Ipanalangin sila. Yan. Baka may naisip po kayong mga tao ngayon, yung kapitbahay nyo, anak nyo, asawa nyo, magulang nyo, kapatid nyo, kaibigan nyo na matagal na pong na matagal mo nang dinadala sa panalangin. Huwag po kayong mapapagod dahil ang Diyos ay hindi napapagod makinig. Sabi nga sa Psalm 34 verse 17, the righteous cry out and the Lord hears them, He delivers them for all their troubles. So kaya mga kapatid, patuloy tayong manalangin, hindi lang para sa sarili, kundi para sa isa't isa. Dahil sa bawat panalangin ay binabago ang Diyos. May binabago ang Diyos. Kung hindi man ang sitwasyon ngayon, ikaw naman ang kanyang binabago. Para sa mas malalim na layunin. Kaya tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagsama ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong salita. Ngayon po ay na-remind kami kung paano manalangin ng pure, Panginoon, ng genuine, Lord God, hindi lang para sa aming mga sarili, kundi sa taong nakapaligid sa amin. And Lord God, nawa itong pag-aaral namin ay mas mapalapit kami sa iyo at hindi kami mapalayo dahil nagigilty kami or anything, but Lord God, may it draw us closer to you. And Lord God, patuloy na pagpalain mo, Panginoon, ang anumang gawain para sa iyo, Panginoon. And Lord God, sa lahat po nakakapakinig, kayo na po ang bahala mag-bless sa kanila, put the desires on their heart, Lord God. And Lord God, ikain niyo po sila sa kanilang journey in faith. Maraming salamat po, Lord God. We love you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Ayun po. So, announcement lang po for prayer and counseling. You can contact us sa landline sa 8808-1589 at sa GN Youth Center po. Sa GN Youth Center po yun ang number. For Delight in the Lord Prayer Garden sa 8706-6519. And pag sa mobile phone naman po sa Globe through Sister Aida sa 0917-177-6466. At sa Smart naman po kay Sister Edith at 0920-414-0915. So for your love gifts naman po, you can send through GCash. Ang account name po ay Edita Sisiban at 0920-414-0915. At sa BPI naman po, account name Aida Antonio, savings account number 3196-285291. So, ayun po. God bless us all po. God loves you. God bless you. And let's give God the glory. God bless po. Sa akin may layunin siya, siya'y